Senate website deface. What? As of writing, ito na. Yung nakakabahala. The official Senate website is under maintenance following unauthorized posts which appeared earlier this morning. Kung na-deface, is it the same as na-hack? Kung napasok ang Senate website, anong ibig sabihin nito? Apektado ba ang pag-live stream ng Blue Ribbon Committee hearing ngayon? Oh no, 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 no. Kasi yan ang main concern. Matuloy, dapat may live stream. Kasi yung mga natatakot sa hearing na ito, gagawa sila ng paraan, nakakaunti ang manood. By the way, yung June 4 hearing ni Senator Marcoleta, may nabasa akong post at given time, may nanonood na 230,000 viewers compared kay Erwin Tulfo, 6,000 lang ang nanood. Sa live ito later on, kasi pwede ka namang manood after the hearing, baka nadagdagan na. Kaya lang, malayo ang agwat ng interest ng taong bayan sa BRC hearing ni Marcoleta kumpara dito kay Tulfo. Yan ang gusto kong i-point out. So, ano kaya itong pag-deface o pag-hack? Under maintenance ang website. Sana hindi makakaapekto sa live streaming ng BRC hearing ngayon. Dahil may threat daw, dinagdagan ng security, marami na bang police, mabuti na lang at nag-post si Senator Amy kahapon. Pinost niya yung pahayag ng NCRPO Chief General Aberin, sabi ng PNP, wala naman daw silang namomonitor na threat outside Senate building. Bakit itong NBI lang nagsasabi na may threat? Kanino tayo mas maniwala? Sa PNP National Capital Region Police Office o ang NBI? So ako, mas naniniwala ko sa PNP and CRPO na wala naman daw threat. Yeah, boy. So, malayo yung opinion ko lang ito. Gawa-gawa nila yon para subukan nilang pigilan ulit ang hearing ngayong araw na ito. May pahayag pa si Senator Lacson. Sabi niya, baka daw magkaputukan ulit sa Senado dahil sa Grade 18 Marines. Dahil daw baka ma-cite in contempt sila, makulong. Pag nakulong na, yun na, may manggugulo na daw. Naprapraning na sila eh. Oh no, no! Ano ba bang kakayahan ng Grade 18 Marines? Lahat sila wala na sa serbisyo. Hindi ko maintindihan itong Senator Lacson na dating Forestar General, natatakot kung anong mangyari kung papasok ang Grade 18 Marines. Baka daw magkaputukan ulit. Ay, nako. But anyway, baka ang kinakatakutan nila yung ibubulgar tungkol sa maleta delivery. Lalo na kung ito, asahan natin ito anytime lalabas. Fearless 14. Meron pang Valiant 7. Naniniwala ko na marami pang susunod na mga Marines na magsasalita. Bilib ako dito sa diskarte ni Atty. Baligod. Hindi niya minsanan na ipinalabas. So, lalong hindi nakakatulog ng minding ang mga nadeliveran ng malita. Dirin mo yan, itong Grade 18 na ito, ako, paniwalang-paniwala na ako eh. Kasi wala akong makitang ibang hangarin nila sa paglalahat, kundi makatulong sa taong bayan. Na kahit tinatawag silang kargador, pabayaan mo na lang. Mga senador na nangmamaliit sa kanila, hindi nila maintindihan yung sakripisyo ng mga dating sundalo. Sana may magpakita ngayon na additional witnesses. O kung ang isang sigurado ngayon, yung usapan nila nung June 4 is,
ang mga Brave 18 magsasubmit ng individual affidavit. Kasi yung nauna, joint. So ngayon, individual affidavits na mas detalyado na. Yan, mas maganda na yan. Kasi detalyadong affidavits.